Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa pang source ng obligation, ang contracts. Pag-uusapan din natin dito ang Article 1159. O, ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! So, base nga dun sa 1157 lecture video natin, isa sa mga sources ng obligation ay contracts. So, source ulit ng obligation ay contracts. Yan. So, ano nga bang ibig sabihin ulit natin ng contract? So, meron na tayo na-discuss nito dun sa 1157 lecture video natin. Pero define ko ulit natin kung ano ibig sabihin ng contracts. So, pag sinabi natin contracts, this is meeting of minds. Meeting of minds between two persons whereby one binds himself with respect to the other to give or to render, to give or to do. Yun na lang. To give or to do. Or not to do. Yan. So, basically, ito ay kontrata. Ang contract ay pagkakasundo ng dalawang tao kung saan may isa na kailangan may gagampanan at may isa na mayroong tatanggap. Okay? So, where one binds himself to give or to do with respect to the other. So itong definition na yan is based on Article 1305. So doon nagsisimula yung law on contract discussion natin. Okay? So magkakaroon ng obligation kapag may dalawang party na nagkasundo. So doon magkakaroon ng obligation arising from contracts if there is an agreement between parties. So sabi dyan, magkakaroon daw ng force of law between the contracting parties and that should be complied with in good faith. Meaning, if there is a contract between each other, yun yung batas na pumapaloob sa inyong dalawa. Okay? So, bukod pa yung batas na pangkalahatan. Okay? So, meron siyang katumbas na force of law, okay? Between the contracting parties. And kailangan, para maging enforceable yung obligation, kailangan yung contract is valid. Must be valid and enforceable para ma-enforce mo yung obligation. Okay? So kapag may isang contract na ipinasok, so once a contract is entered into, neither party can disregard it at will or withdraw from it without valid cause. So meaning, bawal nang magbago ng isip, lalo na kung walang pahintulot ng isa, especially kung walang valid cause. Okay? So neither party can disregard at will or withdraw from it without valid cause. Yan. Pag walang sapat na dahilan. Okay? May valid na dahilan. Okay? So as mentioned dun sa last lecture natin, no? Ang contract ay dumadaan sa tatlong stage. Okay? So meron siyang three stages. Ano-ano yun? So una, nagkakaroon muna ng negotiation or pine-prepare na yung contract. So negotiation or preparation. Pagkatapos ng negotiation at nagkasundo na sila, yan, perfection na tayo. So the contract is now perfected, therefore meron ka ng source of obligation. And once na-fulfill na yung obligation, consummated na yung contract, ibig sabihin, tapos na yung kontrata ninyo. Okay? So negotiation, it covers the period from the time na nagkaroon ng interest in dalawang party na pumasok sa isang contract. And kapag nagkasundo na sila, perfected na yung contract. And nangyayari yung perfection kapag meron na tayong essential requisites present para magkaroon ng isang contract. Okay?
Merong meeting of minds, may object, may offer, may acceptance, tapos may cause. Yan. So, discuss natin yung essential requisites ng contract. And then, meron pang iba pang mga requisites on top of the essential requisites. Depende ko nung klaseng contract yun. Pwedeng magkaroon ng required na delivery in the case of pledge or comodatum. Pero sa ibang lecture na yan. And then, finally, yung consummation, nangyayari naman kapag nagawa na yung kanilang dapat duties and obligations. Okay? So yung mga parties natin, meron silang freedom na stipulate kung ano yung gusto nilang ilagay dyan. Pero again, dapat hindi siya contrary sa ating lamog sipap. Ano nga bang ibig sabihin ulit natin ng lamog sipap? Okay? So may freedom to stipulate. Pag sinabi stipulate, edi ilagay nila din dyan yung terms and conditions nila. Nasa sa kanila yan. Kasi silang dalawa naman na magkausap eh. Pero dapat yung kanilang ilalagay dyan na kondisyon ay hindi labag sa lamog sipap. Okay? Not contrary to law, moral, good customs, public policy or public order, and public policy. Yan. So, yan yung ating la, mog, si, pap. Yan. P-O-P-P. P, yan. So, magbigay tayo ng mga examples ng contracts between parties. So, halimbawa, example tayo, contract of lease. Yan. So, sa contract of lease, dito may agreement si lessee tsaka si lessor tungkol sa magkano yung renta, hanggang kailan yung renta, ano yung mga bawal, ano yung mga penalty kung sakaling may violation sa kontrata, at yung iba pang matters na pinapayagan ng batas na pwedeng ilagay dyan. For as long as hindi siya illegal. Okay? What else? Another kind of contract, contract of employment. So dito sa contract of employment, may kasunduan si employer tsaka sa employee tungkol sa salary, tungkol sa trabaho, kung hanggang saan yung trabaho niya, hanggang anong oras yung trabaho niya, saan siya magtatrabaho, ano yung mga benefits na naka-mention, basta hindi siya labag sa labor code at saka sa iba pang mga special laws tungkol sa labor standards. What else? Meron din tayong contract of agency. Example, contract of agency. Ayan. Dito nakalagay yung agreement ng principal at saka ni agent tungkol sa hanggang kailan siya magiging ahente, hanggang saan yung pagiging ahente niya, ano yung mga bawal, yung mga iba pang nakalagay dyan, for as long as hindi siya violation ng provisions ng batas, law and agency, under the civil code. Pwede rin nating maging contract ang articles of partnership. Yan. That's also a contract. Articles of partnership. So nakalagay dyan yung isa siyang document. Ayun, nakaregister sa SEC. So, yun, nakalagay dyan yung mga profits and loss sharing agreement, etc. Okay? And marami pang iba. Articles of incorporation, contract of sale. Yan, contract of sale. Pag merong nabenta si seller kay buyer. Okay? Again, meron ngang stipulations na pwedeng ilagay dyan basta hindi siya contrary sa ating law, morals, good customs, public order, and public policy. So, i-discuss na lang natin itong contracts dun sa second part ng ating dun sa law and obligations and contracts. So, separate lecture video tayo dyan. Okay? So, again nga, for as long as hindi siya violation, kung ano man ang stipulation na nakalagay dyan, that has the force of law between them. So, kailangan nilang gampanan yan. Otherwise, may penalty silang kakaharapin. Okay? Sige. So, kapag yung kasunduan sa contract ay malinaw at walang duda kung ano yung intensyon ng mga contracting parties, yung literal na meaning ng stipulation ang mananaig. So, pwede lang makialam si court kapag hindi malinaw yung contract
So, vague siya or double meaning or ambiguous. So, pag ganun ang case, si court ay pwede siyang mangialam at mag-resort dun sa kanyang interpretation para malaman yung intention ng mga parties. Okay? Pero kung malinaw naman yung kanilang stipulation, yung terms nila, yun yung magpe-prevail. Okay? Yung literal meaning ng stipulation. Yun yung mag-govern. So, cut muna natin yung discussion natin dito. Article 1159 is about contract as a source of obligation. So, yun. Hopefully, meron ako naitulong sa inyo tungkol sa 1159. And balikan nyo lang yung discussion kung sakaling nalilito kayo. So, laging tatandaan, mag-aral mabuti, mag-ingat palagi, at laging tatandaan, ibang klase ka. So, bye-bye!